Ito po ang inyong kaibigan sa palaisdaan, si Abuelo. Sa episode kong ito ay ipapakita ko sa inyo ang methods o mga pamamaraan ng Abuelo Fish Pond sa pag-aalaga ng mga fingerlings. Ang episode naming ito ay inihanda namin lalo na para sa mga bago o magsisimula pa lamang sa paghihito. Mahalagang mapanood ninyo ang mga kagaya nitong topics upang makatulong na gabay sa sisimulan o sinisimulan ninyong pagkakakitaan o sa iba ay libangan lamang o hobby lang. Sa mga datihan ng nag-aalaga ng hito na kasama ko, baka kahit papaano ay may mapulot pa rin kayo na ideas na maaari ninyong gawin din sa inyong mga fish pond o palaisdaan. Tara, simulan na natin ang pagtalakay. Ang nakikita ninyo ay ang mga bagong hatch na fries ng Abuelo Fish Pond. Yan ay nasa 2 or 3 day old na mga fries. Isang batch lang yan mula lang sa isang set ng mga breeders. Kung mapapansin ninyo, iba ang method ng Abuelo Fish Pond sa pag-hatch ng mga catfish fries. Kami ay nakabatya, nakabisin. Hindi kagaya ng ibang nakita na ninyo sa YouTube at sa Facebook. Ang iba ay nasa concrete pond, isang buo na hatching tray ang ginagamit nila. Kami hiwa-hiwalay. Yan yung mga ginamit naming breeders doon sa mga nakita ninyo na mga fries. At yan yung mga 1 week older doon sa mga nandoon sa mga batya. Inililipat na namin sa mga ganyang containers. Ayan, mas malalaki yan kaysa doon sa mga nakita ninyo na nasa batya. Nililipat na namin sila doon sa mas malaking container dahil sumisikip na sila dyan sa mga containers na yan. So nililipat na namin sila doon sa kabilang container, na diyan pagsasama-samahin na namin sila hanggang sa umabot na sila ng 3 weeks o hanggang 4 weeks old na sila. At saka namin sila ililipat sa concrete pond. Yung mga yan ay nasa less than 1 inch, half hanggang 3/4 ng 1 inch. Bale, mamamalagi sila dyan ng 1 pa o hanggang 2 linggo pa bago namin ilipat sa concrete pond. Yang nasa concrete pond naman na yan ang galing doon sa IBC tank. Yan na yung mga 1 inch pataas. Mga lagpas 1 inch na yan, pinapakain na namin ng medyo pino na feeds pero butil na granule na. Ito naman yung 3 to 4 inches yung nasa tabi niya na sobrang sisigla. Kita nyo, naaamoy pa lang nila yung feeds. Nagre-react na sila. Makikita ninyo ang magandang fingerlings kapag ganyang kasisigla at ganyang kalalakas. Yan ang kinakain ng 3 to 4 inches namin, butil din na medyo malalaki. At ito naman yung pinakakain namin sa 1 inch na. Pino pa pero granule na. Ayan ang diferensya nila, ang sukat ng mga butil nila. So pang 3 to 4 yung medyo malalaki, pang 1 inch yung mas maliliit na butil. So ito na po yung mga 3 inches namin, 3 to 4 inches namin. Hindi pa kami nagsosort dyan
Pagkatapos itong video namin, kinabukasan, sinort na namin yan. Nakakita na kami ng mga 3, 3.5 hanggang 4. So, kailangan talaga paghiwa-hiwalayin sila. Dahil naiiwanan yung maliliit kapag may masyadong malalaki na sa kanila. Maiiwan sila lalo, babagal ang paglaki nila. Ayan, tignan nyo, masisigla ang fingerlings namin. Yan ang 3 to 4 inches namin. Ito naman, ito na yung mga 4 inches pataas. Hindi pa rin namin nasosort. Bali, kinabukasan pa kami nagsort. Pagkatapos namin gawin yung video na yan, saka pa kami kinabukasan nagsort. So, nakakita na kami dyan ng may mga 3.75, may 4 inches, may 4.25. So, pagka ganyan na ang diferensya ng mga sukat, dapat talaga pinaghihiwa-hiwalay na, sinusort o sinasize. Dahil hindi magiging maganda yung paglaki nila. May iwan yung maliliit talaga. Sayang yung feeds na pinapakain dahil hindi ma-maximize ng lahat ng mga fingerlings. So ito na yung nilipat natin. Yan yung mga less than 1 inch pa. Siguro meron na rin mga 1 inch pero kalilipat pa lang namin. Pagka nakakita na kami ng karamihan na 1 inch, sinusort na namin, nilalagay na namin sa concrete pond. Ayan, ito na yung kinabukasan, nagsort na kami. Mga 4 inches, nakakita na kami ng 4.5, merong 1, 1.5, 2 inches. So mga viewers and subscribers at saka mga bumibisita sa aming YouTube channel at saka Facebook page, mahalaga na mag-sort kayo. Dahil sa amin, sa karanasan namin, nasasayang yung mga pinapakain naming feeds dahil mabagal lumaki yung iba. May mga lumalaki na mabilis, pero pag magkakasama yung maliliit at malalaki, hindi lahat na ma-maximize yung feeds na pinapakain. May naiiwan, lalo na sa mga grow out. Pagka hindi kayo nag-sort dyan, sayang yung feeds. Mapapansin nyo, mabagal ang paglaki. Pero meron din namang malalaki. Ang problema, hindi natin maibenta sa target nating panahon. Kaya dapat yung maliliit magkakasama, yung malalaki magkakasama. Magugulat kayo. Ilang araw lang parang magkakalaki na sila. Yung hiniwalay nyong malalaki at yung hiniwalay nyong maliliit, nagiging magkakapantay na ulit. Sa susunod, ang iniisip kong tatalakayin ay ang tungkol sa acclimatization. O yung topic na yan ay nagtatalakay na dapat wag nating bibiglain ang ating isda, kahit na fingerlings man yan o kahit na yung grow out, sa bagong environment. Ibig sabihin, pag galing sa ganitong tubig, hindi natin pwede basta-basta na lang ilagay siya sa ibang tubig. Yun talaga ay nakaka-apekto ng malaki sa mga isda at nakamamatay. Karanasan namin yan, na basta na lamang namin inilipat ang fingerlings sa isang fish pond papunta sa ibang fish pond. So abangan ninyo, yan ang susunod na paghahanda ko para sa inyo. So hanggang dito na lamang. Sana nag-enjoy kayo at ano man ang napanood ninyo, sana ay tignan ninyo maigi na baka aplikable rin sa inyong mga fish ponds. Ito ang inyong kaibigan sa palaisdaan, si Abuelo. Bye-bye!